Sa wakas ay naging totoo na. Nandito na ako. Ako si Ixingchen. Sabi ng lolo ko, ang bagay na ito ay isang bagay ng Diyos. Kailangan kong kunin siya para iligtas ang aking lolo. Sabi na nga, kung walang pera, huwag nang umasa na makabili ng gamot. Sabi ng lolo ko, ito ay kayamanan. May gamit sa Diyos-Diyosan. Si Wang Teng ay maihalaga sa mga Diyos. Pakiusap, please. Nanganganib na ang lolo. Pwe, itong sirang bagay na ito. Ang anak ko, si Wang Teng, ay isang disipulo ng panloob na sekta ng Qin Yunzong. Ang anyo ng Diyos ay hindi makakakita ng ganitong basura. Tito Wang, magising ka na, umalis ka na. Kung patuloy kang mangungulit, papatayin kita. Huwag mo nang alalahanin si Lolo, Xingchen. Lolo, pasensya na. Kukunin ko ang maliit na tuktok para ipalit sa gamot. Hindi pa rin nagpapalit si Tio Wang. Hindi pwedeng ipagpalit at hindi dapat malaman ng iba. Lolo, palagi mong sinasabi na makakatulong sa akin si Xiao Ding na mag-ayos ng aking pagsasanay sa sagradong sining. Ngunit sa mga taong ito, wala siyang naging silbi. Ayaw ko na sa kanya. Gusto ko lang na mabuhay ang lolo ko. Walang tao na hindi namamatay. Marahil kailangan mo munang mag-aral bago mo ito magamit. Bata, ito ang liham ng pag-angat ng espada mula sa Qin Yunzong. Kapag nakuha mo siya, makakapag-aral ka na sa sekta, ayaw ko. Gusto ko lang na mabuhay ang aking lolo. Lolo, wag mo akong iwan. Hintayin kitang maging isang tagapag-ayos ng espiritu. Basta buhayin lang si Lolo, ayos na yon. Sige, pupunta na ako. Siguradong magiging tagapag-ayos ako ng mga Diyos, pagod na si Lolo. Tulungan kong matulog si Lolo sandali. Huwag magtiwala sa sinuman. Lolo, tiyak na bubuhayin kita. Ha? Ha, hindi talaga nagkamali si Tenger sa'yo. Talaga bang naging disipulo ka ng panloob na pintuan ng Qin Yunzong? Si Kuya Wang Teng ay madalas na nag-aalaga sa akin noon. Pakiusap, isama mo ako sa pagpunta sa Qin Yunzong. Sige noong Wang Teng. Gusto ko ring pumunta sa Qin Yunsek para mag-aral ng kulto. Maaari mo ba akong dalhin doon? Umalis ka na. Kapatid na Wang Teng. Ako si Xingchen. Noong bata pa ako, madalas mo akong isinasama sa paglalaro. Akala mo ba makakapunta ka sa Qin Yunsek? Karapat-dapat ka bang tawaging kapatid na disipulo? Nakakatuwa ang batang ito. Ngunit may intindihan din naman. Siyempre, sino bang mortal ang ayaw mag-ensayo ng immortalidad, di ba, Lianxi? Pumasok na tayo. Kung hindi mo ako dadalhin, pupunta na lang ako mag-isa. Ang kahanga-hanga. Parang may dugo na tumutulo sa aking isipan bilang tanda ng pagmamay-ari. Sinubukan din ito ng lolo ko noon. Noong mga panahong iyon, wala akong anumang reaksyon. Baka may problema ang dugo ko. Sige, tingnan muna natin kung ano ang mga kakayahan niya. Maliit na tuktok, maaari bang lumaki pa ito? Tatlo kayamanan ng maswerteng tuktok. May mga kayamanan ba sa loob? Nasa tiyan ako ng maliit na tuktok. Bumalik ka na ba? Katatapos lang ba iyon na sinasabi ng lolo na dagat ng bato? Lumabas ang tatlong kayamanan na parang isang banga. Tatlong bagay tulad ng sinasabi ng tatlong kayamanan. Ibig sabihin ba ay gagamitin ang tatlong bagay para makuha ko ang gusto ko? Tatlong vortex, tatlong bagay ba? Kailangan ko ng elixir. Hindi ba't sinasabi na ang lahat ng bagay ay maaaring maging ayon sa nais? Bakit nandyan pa rin ang tatlong bagay na ito? Hala, parang nagbago sila. Mukhang matalim ang kutsilyong ito. Ang galing, sayang lang at hindi makagawa ng elixir. Yexingchen, nandyan ka ba sa bahay? Mabilis, ibalik mo na ang aking ulo. Ah! Nasaan ang tuktok? Ibinato ko na, Wang Shidi. Sigurado ka bang may kayamanan dito? 8. Ang kanyang lolo ay naging isang pangkaraniwang disipulo sa ating sekta sa loob ng 10 taon. Maaaring talagang may magandang bagay. Anong magandang bagay ang maibibigay ng disipulo ng mga pangkaraniwang sining? Sabi ni Boss Wang na walang silbi ang bagay na iyon. Tinapon ko na ang banyo.
Bro, sabi ng batang iyon na itinapon na niya si Xiaoding, tara na. Nakita ko na ang lungsod, wala namang magandang bagay. Ang kanyang lolo ay nagtrabaho bilang katulong sa loob ng 10 taon. Dapat makakuha ng isang liham ng rekomendasyon. Hindi nakapagtataka na gustong ipasama sa iyo ng batang ito papuntang sekta. Baka pwede mong isakay siya ng isang biyahe. Gusto kong makita. Ano ang magiging kakaiba sa likod ng Zai? Sinabi na ng nakatatandang kapatid na babae. Sige, isama mo na siya, kuya. Ibigay mo sa akin ang kanyang rekomendasyon. Gusto ko ring pumunta sa King Yunzong. Kung susunod ka sa akin, ikaw ay magiging disipulo ng one man. Walang silbi ang bagay na yon, talagang. Salamat kuya, salamat kuya, salamat kuya. Sige na, umalis na tayo. Bata, huwag kang magpakatanga. Naghihintay ako sa harap ng botika, ha? Walang dapat alalahanin kay Lian na parang langgam. Kapatid na estudyante, hindi mo naman talaga akalaing makakasama ko ang batang ito, di ba? Hindi na ako upo. Mukhang matigas ang ulo, pero naglalaro lang ako sa'yo. Halika na. Ang mga langgam mo ay hindi karapat-dapat na umakyat sa aking Africa. Akala mo ba ay binigyan kita ng halaga? Hahaha, ano bang meron ka? Hindi mo ba alam ang iyong pagkatao? Hindi alam ang hangal na bata. Kung hindi ako isasama ng lolo at mga tita ko, kailangan kong pumunta mag-isa. Kung walang Africa, maglalakad na lang ako. Kung hindi ko mahanap ang daan, magtatanong ako isa-isa. 1,000 milya lang naman. Nandito na ako sa Kingyun Peak, puminto ka. Ginoo, mayroon akong Jujangsin. Talaga namang dala mo ang liham ng espada, sumama ka sa akin na. Sakit ng ulo ko, tumahimik ka. Normal lang magkaroon ng sakit ng ulo sa unang pagsakay sa teleportation array. Ito ang Kingyun Sect. Huwag kang mapahiya, bumangon ka na. Anong edad ni Ixinchen? 13 lalaki o babae? Ako ay lalaki. Sige, sumunod ka sa akin para sa pagsusuri sa plaza. Kung ang iyong espiritual na ugat ay umabot sa pamantayan, maaari kang maging isang panlabas na disipulo. Kahit na maging disipulo ng panloob na sekta. Kung ang talento ng iyong espiritual na ugat ay hindi umabot sa pamantayan, kaya't maaari ka lamang maging disipulo ng mga karaniwang gawain. Dapat makapasa sa pagsusulit. Paano mangyayari yon? Akala ko'y isang halimaw. Akala ko ay isang napaka-espesyal na nilalang, pero isa pala siyang walang silbi na may halo-halong espiritu. Akala ko pa naman ay may makikita akong kakaiba. Kaya ba ng batang ito na maging mas mahusay kaysa sa kanyang lolo? Sadyang isa pa siyang maikling buhay na tao. Mababang antas ng tunay na katangian ng espiritu. Wala ka ng ibang magiging pagkakataon kundi maging isang di kilalang disipulo. Hindi ko akalain na may isa na namang inutil na dumating sa ating Kingyun Sect. Talagang nakakatawa. May isang tao na 13 taong gulang na lang at 3 taon na lang ang natitira, haha. Zhang Danyu, ito ang bagong kasamang artista na papalit kay Lisan. Sabihin mo sa kanya kung ano ang kailangan niyang gawin. Sige, pumasok ka muna sa loob. Narito na ang lugar kung saan ka titira. Ang iyong tungkulin ay sumama sa amin araw-araw sa pagkuha ng tubig. Patubig na gamot. Ang gawain ay hindi naman komplikado. Dati araw-araw akong nagtatrabaho sa bahay at hindi natatakot sa hirap. Ang sakit. Ito na ang paglilinis ng mga buto. Sobrang baho talaga. Magmadali kang maligo. Mabuti talaga ang maging bata. Ang epekto ng paghuhugas ng mga binti ay talagang kamangha-mangha. Mas masigla siya ngayon kumpara noong dumating siya. Ito ang iyong kapatid na siyentipiko. Maaari mo rin siyang tawaging kuya Dao. Kamusta, Yeshide? Kamusta, kapatid na Dao? Pumunta ka na rito. Una, ipakilala kita kay kapatid na Dao. Pangalawa, may mga bagay akong nais ipaalala sa iyo. Mangyaring magsalita, Ginoong Danyu. Kami ay mga nag-aalaga ng iba't ibang sining. Siyempre, ako ang pinakamababang antas sa loob ng sekta. Kaya sa hinaharap, anuman ang mangyari, kailangan lang magtiis. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Sige, matulog ka na ng maaga. Mabigat ang trabaho bukas. Huwag na huwag magpuyat. Hindi na kami makikialam sa iyo, ako at si kapatid na espadang si Je. Ang pagsasanay ng ki ay tumutulong sa pagbuo ng gintong elixir at paglikha ng espiritu. Ang aklat na ito ay maaari lamang umabot sa antas ng pagninilay na 4. May kabuang 12 na antas ang pagninilay.
Ang iba pang mga antas ay nahahati sa simula, gitna, at huli. Mukhang talagang wala akong silbi sa dakilang perpekto. Pasensya na. Naghahanda na si kapatid Sari na magtrabaho. Isang gabi na walang tulog. Pasensya na, Kuya Danyu. Wala na akong pakialam sa espiritu ng mundo, simulan na natin ang trabaho. Sumama ka sa akin, utol. Huwag mong isipin na magnakaw ng tubig mula sa bukal na ito. Kapag nahuli kang umiinom, diretsong papatayin. Ang aming araw-araw na gawain ay punuin ang 150 sako ng tubig. Ginagamit para sa pagtatanim ng mga gamot. Naiintindihan ko na, daging baka. Simulan na, punuin mo ang aking timba. Laging mas marami kaysa dito. Ang tubig mula sa bukal na ito ay mas mabigat kaysa sa tubig sa mundo. Magsimula ka sa pagdala ng kalahating balde lang muna. Sige, ako at ikaw, kapatid na alagad, ay magdadala ng mas marami at magtrabaho na tayo. Ang bigat naman ito, Kuya Danyu. Tulad ng bato, tiyak na may timbang itong 100 libra. Pasensya na, Danyuje. Pasensya na sa inyo, mga kapatid, maganda ang ginawa nyo ngayon. Mas mabuti na ito kumpara sa panahon na dumating kami. Pagod ka na siguro, magpahinga ka na at huwag nang magpuyat sa pag-ensayo. Naiintindihan ko na, mabait talaga ang nakatatandang kapatid. Ang sakit, hindi ako ginising ni Kuya Danyu ngayon. Siguradong gusto niyang matulog pa ako ng kaunti. Hindi dapat biglin ang mga intensyon ng mga nakatatandang kapatid. Ikaw yung batang dumating noong isang araw. Saan yung si Dao na kasama mong nagdadala ng tubig? Kakatapos ko lang bumangon, hindi ko kayang tiisin ang buong araw. Kung hindi mo matatapos ang misyon, tingnan mo kung hindi kita papatayin. Dahil sa 4. Sinasabi mo bang nagnakaw ka ng tubig mula sa espiritu? Wala akong ginagawang masama, hindi ko kayang lokohin ka. Ikaw, karapat-dapat ka bang uminom ng tubig mula sa espiritual na bukal? Baka may hindi pagkakaintindihan, Zhang Danyu. Mabuti pang magpakaseryoso ka rin. Umalis na ako. Ay naku. Saksakin ang batang ito. Ang pinakamimiti ko ay maging disipulo ng panlabas na sekta. Sayang. Kuya Danyu, gusto ko nang umuwi. Ang mga alagad ng bahay ay maaaring sumailalim sa pagsusuri bawat taon. Isang pagkakataon. Sa loob ng 10 taon, may 10 pagkakataon kang makapasok sa panlabas na pintuan. Kung nais mong isuko ang pagkakataon sa pag-aaral ng pagkakaroon ng kapangyarihan, umalis ka na. Walang sinuman ang hahadlang. Lolo, nandito ka sa ganitong delikadong lugar ng 10 taon. Hindi na ako aalis. Gusto kong maging isang Diyos. Nais kong maging malinaw. Sa loob ng 4 na bala, mayroong 6 na mababang uri ng baril na nag-iisa. Isang piraso ng mababang antas na pagsasanay sa ika-7 antas. Salamat sa iyo, Kuya Danyu. Huwag kang mag-alala, magpahinga ka na. Patay na si Daosi. Susunod, magiging mabigat ang ating trabaho. Zhang Danyu, nasaan ka na? Bingi ka ba? Tinawag na kita ng matagal pero hindi ka sumasagot. Zhao, anong utos mo? Nandito ako para ipaalam sa inyo. Kailangan matapos ang gawain bukas ng umaga. Sa hapon, kailangan niyong tulungan si Shixong Ergao ng panlabas na pinto. Pumitas ng espiritual na gamot. Napakahirap nito, Ginoong Zhao. Tayo na lang ang dalawa. Si Junior Ye ay bagong muli. Walang pakialam sa akin kung nahihirapan ka. Kung maantala ang pagkuha ng gamot bukas. Kailangan niyong lahat mamatay, Denny. Bro Big Cow, ayos ka lang ba? Wala akong problema pero bukas, delikado tayo. Hindi madaling makisama si Wang Ergao. Tama ka, Daging. Kamag-anak kami at iisa lang kami sa nayon. Ngunit sa isip ni Neisa, marahil gusto lang akong patayin. Wala nang magagawa si Eshidi kundi tiisin ito. Sobrang pagod sa araw. Magsimula ka nang bumalik at magpahinga ng 1 oras. At nag-umpisa na silang magtrabaho. Mukhang kailangan na natin ang iyong tulong sa reading na ito. Ang mga elixir ay nahahati sa 9 na antas. Bawat antas ay nahahati sa 4 na uri. Isang linya ang mababang uri ng elixir. 2 uri ng katamtamang kalidad. 3 mataas na uri. Ang 4 na bahagi ng perpekto ay itinuturing na isang antas ng mababang kalidad na malakas na gamot. Tatlong mababang uri ay maaaring palakasin upang makagawa ng isang katamtamang uri ng elixir. Sige, tuloy natin. 3 uri ng parehong bagay. Maaari bang pagsamahin ang mas mataas na antas ng mga bagay? Pwede bang subukan ang pamamaraan?
Mayroon akong mataas na antas ng kakayahan sa isang pangkaraniwang pamamaraan. Maaari akong mag-ensayo hanggang sa ika-6 na antas ng pagbuo ng ki. Nasa akin na ito. Maaari ko bang buksan ang buhay na katangian ng dantian? Kung talagang kayang mag-imbak ng kaunti, hindi ko alam kung gaano kalaki ang magagawa nila. Nakapagpahinga na ba si kapatid Ye? Hindi pa ba siya umalis? Dapat matapos ang gawain ng pagkuha ng tubig bago magtanghali. Ang galing mo. Pakiramdam ko ngayon ay kaya kong buhatin ang libu-libong kilo ng tubig. Hindi mo na kailangang magpakatatag ng ganyan, kapatid. Hindi kakayanin ng katawan mo. Kaya ko, Kuya Danyu. Kinuha ko lahat ng matitinding buto na gamot. Anim na piraso ng matibay na buto ang sabay-sabay kong kinain, may ganitong epekto pa ba? Sa katunayan, dapat ay nagpapaliban lamang ito ng pagkapagod. Bro, parang ang lakas ko ngayon, nakakatakot. Sige, subukan natin. Walang pakialam, mahalaga ang trabaho. Sige, halika na. Huwag mong sisihin si Kuya New sa pang-aapi sa'yo. Ahahaha. Ay, Mabait na bata. Namaluktot ako sa iyo, pero sa wakas ay natapos din ang misyon. Ngayon ay umabot na sa 50. Magpahinga ka muna sandali. Hintayin na lang natin si Wang Shixiong at ang iba pa. Natapos na ba niyo ang inyong misyon? Maglakas ng loob na magpahinga dito. Natapos na ang misyon ng tagapag-imbita. Nang umalis kayo kagabi, nagsimula na kaming magtrabaho. Patuloy kaming nagtatrabaho hanggang ngayon. Ikaw, ikalawang kapatid. Pupunta muna ako para suriin ang kanilang gawain sa pagkuha ng tubig ngayon. Kung maglakas loob kang lokohin ako, putulin ko ang mga binti nila. Sige na, sige na. Mayroon din akong kaunting bagay na dapat asikasuhin. Uy, hindi ba't siksing siya nito? halika, halika, halika. Hayaan mong makita ni Ergauje na pumayat ka na. Talagang kawawa. Sabi ni Danyuje, kailangan kong magtiis, hindi ako pwedeng mamatay. Naghihintay pa ang lolo ko sa akin. Nandito ka na, Ergauje, ano ang maitutulong ko sa'yo? Uy, ngayon ay naging magalang na kayo, kaya't mabuti na lang at may kaalaman kayo. Talagang natapos na ang misyon. Sige, ngayon ay magmadali na sa pag-aani ng mga espirituwang gamot. Marami sa mga espiritual na gamot sa itaas ang nakuha mo na. Kung may makilala kang hindi mo alam, agad na magtanong sa akin. Kung mali ang napili mo, haha. Agad na mag-ayos ng isang tao bukas para sa silid ng paglikha ng elixir. Kailangan linisin iyon. CJ, huwag kang mag-alala, Li Shiji, hindi mo na kailangang mag-ayos ng iba. Sige, ipapadala si Yexin Chen dahil siya ay kapwa natin taga-baryo. Kailangan kong alagaan siya. Sige, makinig tayo sa kapatid na si Ergaw. Si Wang Ergaw ay nakasalalay sa henyo ng panloob na pintuan na si Wang Teng. Sa hinaharap, kailangan pa rin niyang umasa at makipag-ayos kay Ginoong Wang Teng. Haha. Kapatid na Xing Chen, aalis na ako. Bukas ay nasa paglikha ako. Naghihintay ako sa pintuan ng silid ng alchemy. Hahaha. Yixing Chen, bukas, ikaw ang maglilinis ng silid ng alchemy at magdadala ng tubig. Sapat na si Zhang Danyu mag-isa. Dalawang walang silbi. Ano ang silid ng paglikha ng elixir ni Danyu? Ito ay lugar para gumawa ng mga elixir. Ikaw at si Ergaw, may malalim bang galit ang nakatatandang kapatid? Walang galit, ayaw lang niyang sisihin ako. Walang anuman. Wala siyang balak na patayin ako, ayos lang. Mag-ingat ka bukas. Ikaw ba ang nagtakda kay Yexin Chen na ako ang nakatatandang kapatid? Sundan mo ako. Dadaling kita sa silid ng paglikha ng gamot. Mabilis, huwag nang magpatumpik-tumpik. Sinabi ni Shixiong Ergaw na tumayo ka lang ganyan. Huwag kang gumalaw at huwag lumakad. Hintayin mo silang lumapit. Kung hindi, bugbugin kita hanggang mamatay. Kaya ko lang. Hahaha, bituin na. Sinasadya ko talagang ipagawa sa estudyanteng iyon na huwag kang kumilos. Mukhang may laman ang puso mo. Nandito pa rin ako, si Ergauje. Si Ergauje, ikaw lang ang pamilya ko dito. Kung hindi kita pakikinggan, sino pa ang dapat kong pakinggan? Ikaw, ikalawang kapatid na Ergaw. Mukhang hindi masyadong matalino itong kababayan mong bata. Hahaha, tama ang sinabi ng kapatid na babae. Ito ay isang hangal. Ate, panoorin mo ako. Ikaw ang shilin at ang maikling buhay na hari. Sinabi na sa akin ni Kuya Teng. Sa edad na 16 na, mamamatay ka na. May 3 taon pang natitira.
Maaari ka nang makipagkita kay Ginoong Ye. Halika, halika, tumayo ka ng maayos, hindi ako makakagalaw. Huwag muna nating pag-usapan kung kaya mo akong talunin. Kahit na kaya mo akong talunin, huwag kang umasa na mabubuhay ka. Kailangan mong magtiis. Marunong ka talagang makisama sa sitwasyon. Sumunod ka sa akin, walang silbi. Kailangan talagang matapos ang paglilinis sa silid ng paglikha ng gamot bago magdilim. Kailangan talagang matapos ang paglilinis sa silid ng alchemy bago magdilim, dihe. Uy, gamot. Ito ang mga tinatawag na fidan na sinabi ni Liueling. Hindi ko alam ang Sanbao reading. May epekto ba ang mga ito sa pagpapalakas ng mga fidan? Bakit hindi natin subukan ang ilan sa mga ito? Walang sinuman ang nagmamasid sa fidan, di ba? Ikalawang guro na disipulo. Gusto mo bang tingnan kung anong ginagawa ng batang iyon? Kung hindi niya matapos ang paglilinis, kailangan pa nating bumalik bukas. Walang anuman, ang mga sinasabi natin ay utos para sa kanya. Kung hindi matapos ang paglilinis, patay na lang siya. Mayroon na tayong kaalyado sa ilalim ni Wang Teng. Kahit na ako ay isang 3 uri ng gubat na ugat, maari na akong maging isang panlabas na disipulo. At may mga magagandang babae na nag-aalok ng kanilang pagmamahal. Sobrang saya talaga. Nandito ka na, tiyak na pagod ka ngayon. Walang anuman si Kuya Danyu. Ayos lang iyon. Hindi alam ang tungkol sa Sanbao na parang isang banga. Maaari bang palakasin? Mula sa silid ng paglikha ng elixir, ang mga pondo na iyon ay dinala. Dito ay may kabuang 25 na mga stock order. 20 piraso ang mga kidan. Naging totoo. Hindi ko alam kung ilalagay ko ang 4 na piraso ng bayad. Itong mahika ng gintong banga. Ano ang lalabas na uri ng gamot mula sa pagpapalakas? 4 na piraso ng mababang uri at 3 piraso ng mababang uri ay pareho. Ang na-enhance ay pareho ring mababang uri ng gamot. Ngunit mas maganda ang kalidad nito. Sa ganitong paraan, may 3 piraso na akong mid-grade na Qianggudan. 3 piraso ng medium grade na mga share certificate pag sa strengthening. Dapat ang lumabas ay mababang kalidad na stock order. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng mataas na kalidad na order. Isipin at gawin. Talagang napakaastig ng Shangping Qianggudan. Nakaranas na ako ng epekto ng katamtamang uri ng elixir. Bukas, habang nagdadala ng tubig, subukan ang epekto ng mataas na uri ng Qianggudan. Subukan muna ang mababang antas na pagsasanay na ito ng Blade Silk. Walang anuman, mayroon pang mataas na antas na pagsasanay na papel. Dahil ang huling apoy ay isang buhay na katangian ng kasanayan. Kaya ang enerhiya sa loob ng katawan ay dapat na naubos ng apoy na espiritu. Sining ng absolute. Nailipat ito sa ugat ng apoy. Kapag naitayo na ang fire spirit root sa Dantian, noon ay makakayanan na niyang lampasan ang unang antas ng pagsasanay. Sayang, hindi pwede. Wala ring ideya ang loob kung ano ang hitsura ng unang yugto ng Dantian. Walang kahit anong ingay. Maliwanag na hindi nagtagumpay si Hulin sa pagbuo ng kanyang Dantian. Napakahirap magbukas ng isang Dantian. Kailangan pang magbukas ng 1-0 pa. Naku, hindi naman ako talagang mabubuhay ng hindi lalampas sa 16 na taon, di ba? Yishidi. Malapit ka nang umabot sa unang antas ng pagsasanay, di ba? Ang bilis mo naman, ilang sandali pa lang ito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, Kuya Danyu. Baka swerte lang ako. Kahit na mukhang hindi masama si Danyuje. Ngunit huwag kalimutan na mag-ingat sa mga tao. Talagang kalokohan. Kung ang swerte ay makakapagpataas ng kakayahan sa pagsasanay. Ikaw ang anak ng kapalaran. Ang epekto ng pagkuha ng bahagi. Hindi ko inasahan ang pagkakaiba ng epekto sa pagkuha ng stock sa gitnang antas. Kahit ganito kalaki, kailangan pa ring magpanggap. Huwag kang mahuli, ikaw. Akala ko ba'y makakalipad ka? Nakapagtakbo ka lang ng ilang hakbang at pagod ka na. Dahan-dahan lang. Kailangan mong makapagpatuloy ng matagal. Wang Ergao, kailan mo ako muling tatawagin para linisin ang silid ng alchemy? Nandito ka na, Ergauje. Nandito ako para suntukin ka. Dumating ka na, Ergauje. Nandito ako para bugbugin ka. Ngunit maganda ang aking pakiramdam ngayon. Sige, bibitawan na kita. Epekto ng mataas na kalidad na Qianggudan. 1 buwan na ang lumipas at hindi pa rin natutunaw ang pagkain.
Kapatid, sandali lang at pupunta tayo sa Zai Shitang. Bakit pupunta si Danyuje sa Zai Shitang? Nakalimutan mo na ng isang buwan na. Maaari na tayong kumuha ng mga kontribusyon na puntos. Nakalimutan ko, hehe. Kaya pala si Danyu. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Zhao Guanshai. Ako at si kapatid Yi ay narito para kunin ang mga kontribusyon. Ganoon ba? Uy, malaking tao. Nabawasan na lahat ng kontribusyon ninyo noong nakaraang buwan. Wala na bang natira kahit kaunti? Walang natira, kaya mag-ingat ka sa trabaho ngayong buwan. Kung hindi, baka maubos na naman ang lahat, kaya't magtrabaho na. Paano ka pa nagkaroon ng kahulugan kahit na ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala? Ayaw niyong makuha ang kontribusyon kung hindi niyo natatapos ang inyong mga gawain. Umalis ka na. Danyuje. Baka siya na mismo ang nadawit sa kwarto ng pangangalaga. Kung hindi siya, sino pa? Dati, ang pinakamataas na naibawas niya ay mga 1-0 puntos. Ngayon buwan, naubos lahat. Dapat sana ay nakuha ko na ang mga kontribusyon ko para sa buwang ito. Tamang-tama ay makakapagpalit ako ng isang katamtamang kalidad na pagsasanay na pil. Kung sana ay isang mataas na uri ng pagsasanay na pil. Sigurado akong makakalampas ako sa ikalawang antas ng pagninilay. Sa oras na yon, mas malaki na ang tsansa na makapasok sa panlabas na pintuan. Bro Bikaw, sabi mo. Baka si Wang Ergao ang nag-utos kay Zhao Zaishi na gawin ito. Ay, wala nang pakialam kung sino. Wala tayong dapat kalabanin na si Yeshidi. Baka mas mabuti kung umalis na tayo sa lugar na ito. Magkakaroon tayo ng paraan. Dito muna tayo, Kuya Danyu. May 3 kayamanan tulad ng Ruidin. Tiyak na tutulungan kong maging malakas si Ginoong Danyu. Ngunit ngayon ay hindi ko maaring sabihin ng tuwiran kay Knight Jr. Ikaw itong batong gubat. Uy, Kuya Danyu. Wala akong silbi. Pero ayos lang. Magpupursige ako. Ay, kung sana'y may silbi ang pagsisikap. Wala nang ganitong kasabihan tungkol sa mga maikli ang buhay na tulad ng shilin. Bata, ikaw ang maglilinis sa silid ng paglikha ng elixir ngayon. Silid ng alchemy. Napakabuti, lahat ito ay mga listahan ng pagkuha at mga listahan ng pagsasanay ng enerhiya. Lahat ay nailagay na. Si Ergao at si Lishiji ay tapos na sa paglilinis. Susuriin ko muna. Yexing-shen, hindi mo rin ito nalinis ng maayos ah. Ang babaeng ito ay sadyang naghahanap ng gulo. Hindi mo maitatanggi. Kung hindi ay magiging mas malala pa. Lishiji, agad kong lilinisin ito. Kapag nagkamali ang bata, kailangan niyang tumanggap ng parusa. Ngayon, lilinisin ko ang loob at labas ng lugar na ito. Pagkatapos maglinis, pumunta sa likod bahay at punuin ang balon ng espiritu. Ergao, kapatid na disciple. Baka gusto mong subukan ko ang bagong natutunan kong pamamaraan. Haha, ate, bahala ka na. Bata. Nakita mo na, ha? Haha, ang galing talaga ng isang hampas ni ate, haha. Mukhang nagiging mas mahusay ako sa pagkontrol ng espiritual na lakas. Lalo pang umuusbong ang kanyang kakayahan. May natitirang 1 puntos. Didi, anong nangyari sa'yo? Walang anuman si Danyuje. Sila ang nag-utos sa akin buong araw. Sobrang pagod na ako. Ito ay strong godan. Makakabawi ng lakas. Sa pagkakataong ito, nakakuha tayo ng kabuang 158 na piraso ng pagsasanay. Nakatanggap ng 64 na mataas na kalidad na mga stock order. Tulad ng inaasahan, ang lohika mula sa dati ay epektibo. Sa pagkakataong ito, nakabuo ng kabuang 3 piraso ng katamtamang kalidad may stock grabbing order. Isang mataas na uri ng grabbing stock orders. Isang perpektong stock grabbing order. Sinabi ni Danyuj na kailangan niya ng isang dekalidad na alchemical pill. Una, palakasin ito. Maghanap ng tamang oras para ibigay kay Danyuje. Ayaw ko sanang inumin ito ngayon. Pero may sugat lang sa katawan.
Maaari lamang tingnan ang napakahusay na strong bone pill na ito. Mayroon bang mas malakas na bisa sa pagpapagaling? Makikilala ni Ginoong Danyo ang bala na ito. Hindi, kailangan nating maging maingat sa ating mga kilos. Sa ganitong paraan, hindi na magdududa si Danyuje. Ye, kapatid, okay na ba ang sugat mo? Ngayon, ako na lang ang pupunta para kumuha ng tubig. Bro, ayos lang ako. Walang ganun, Danyuje. Narito ang matibay na buto na pill para sa iyo. Saan mo nakuha yan? Nakuha ko ito sa silid ng paglikha ng elixir. Nakuha ko lang. Dapat ito ay naiwan ng mga taong nagluluto ng elixir. Salamat, kapatid Ye. Siyempre, sa ganitong lugar ng alchemy, normal lang na makakuha ng gamot. Ito ang ganitong uri ng gamot na mas mataas ang kalidad kaysa sa mababang uri ng gamot. Hindi pangkaraniwan, huwag magpasalamat, malaking kapatid. Pumunta tayo sa pagkuha ng tubig. Ang ibinigay mong pill sa akin. Ito ay isang mid-grade na strong bone pill. Nakagamit na ako ng isang mid-grade na strong bone pill dati. Hindi ko akalain na si Danyuje ay nakagamit na ng mid-grade na strong bone pill. Ngayon, hindi na ito madaling lokohin. Hindi ko rin alam si Danyuje. Nang makita ko na maganda ang kalidad, kinuha ko na ito. Ito ay isang mid-grade na stock option. Ayos lang iyon. Swerte mo talaga. Talagang napakabuti ng swerte ng batang ito. Ang mga depekto ng Shilinjen ay talagang napakalaki. Bawat ikot ay parang napakahirap. Sa huli, halos kalahati ng enerhiya ng gamot ang nawala. Tama, maaari kong durugin ang perpektong alchemical pill. Kumain ng kaunti lamang sa isang pagkakataon. Ang enerhiya ng perpektong alchemical pill kahit na isang maliit na piraso. Ang nakapaloob na enerhiya ay napakapurong. Ngayon ay may galaw na sa aking dantiyan. Haha, nakalagpas na ako. Sa wakas, nakapag-ensayo na ako sa unang antas ng ki. Ito na ba ang aking isa-zero na espiritual na ugat? Ang mga batong iyon ay ang hindi pa na ipapahayag na anyo ng dantiyan. Sabi ko na nga ba't ang hirap-hirap nito? Kung isa lang ang espiritual na ugat, diretsyo na lang ang daloy ng enerhiya. Ngayon ay isa-zero na linya. Bawat daluyan ng enerhiya ay naging 10 beses na mas payat. Kailangan ko pang kontrolin sa bawat pagkakataon ng pagsasanay. Hayaan lamang na ang linya ng pagsasanay ang sumipsip. Kung hindi, baka maagaw ng ibang espiritual na ugat at hindi na makapag-aral. Sa huli, lahat ay nasayang. Ngunit sa wakas ay nakapagbukas na ako ng isang dantiyan. Maaari na ring ituring na nakamit ang isang tagumpay sa unang antas ng pagsasanay ng enerhiya. Kailangan lang magbukas ng siyam pang dantiyan. Mabubuhay na ako. Ikaw ba si Danyuje? Oh, Knight Junior, hindi ka pa natutulog. Nasa labas lang ako para magpalamig. Parang may kakaiba kay Kuya Danyu. Bagamat mukhang tapat at mabait si Danyuje, ngunit mapanganib ang lipunan. Kailangang bitawan. Hintayin mo akong makapagtagumpay sa ikalawang antas ng pagsasanay bago ko ibigay ang mataas na antas ng pagsasanay kay Danyuje. Yeshidi, nakapagtagumpay ka na sa unang antas ng pagsasanay. Nagtrabaho si Big Brother niyo ng 2 buwan. Sa wakas, nakapagtagumpay ako sa loob ng 2 buwan. Ang galing mo, Kuya Junior. Noong una, naglaan ako ng higit 1 taon bago ako nakapagtagumpay. Congratulations sa'yo. Ang batang ito ay tiyak na hindi basta-basta. Baka may dala siyang kayamanan. Knights, paano ka nag-aral? Ang bilis naman niyang nakapagpabago. Hindi ba't ikaw ang nag-ensayo? Nakakuha ako ng maraming mataas na antas na elixir sa silid ng mga elixir. Nagtatago akong umiinom ng mag-isa. Tama, nakakuha ako ng ilang piraso ng elixir, Kuya Danyu. Noong nakaraan, binigyan kita ng isang matibay na buto na pill. Ang natira ay ininom ko na. Hindi ko namamalayan, nakalagpas na ako. Talagang madali lang. Sobrang swerte mo talaga. Magpahinga ka na, kapatid Ye. Nais ko lang talagang malaman. Talagang makakakuha ng mataas na antas na elixir sa silid ng paglikha ng gamot na ito. Mukhang kailangan kong sumali sa isang pagsusulit. Siyempre, 1 beses sa 1 taon ang pagkakataon. Kung hindi pumasa sa pagsusulit, maghihintay na lang sa susunod na taon para subukan muli. Ang layunin sa pagkakataong ito ay upang makita ano ang mga sinusulit ng mga disipulo sa labas. Maging handa para sa susunod na pagsusulit. Dumating ka, Ergauje. Tumayo ng maayos, tumayo ng maayos.
Diyos ko, dumaan ako ngayon at naisipan kitang sapakin. Hala! Nakaabot ka na sa unang antas ng pagbuo ng enerhiya, ha? Nakatagpo ka ba ng isang kayamanan? Talaga bang nakuha mo ito mula sa silid ng paglikha ng elixir? Ako ay masigasig na nag-aaral tuwing gabi. At nagtagumpay na siya. Sinasabi ko na si Shilin ay henyo, pero hindi kayo naniniwala. Hahaha, ikaw talaga ay napakaswerte mo. Si Shilin ay henyo. Putang ina, mukhang talagang natapakan mo ang tae ng aso. Mag-aral ng mabuti. Tignan natin kung ilang beses mong kayang makasabay sa akin sa susunod. Kuya Danyu, gusto kong sumali sa pagsusulit ng panlabas na sekta. Subukan mo munang humawak ngayon. Hindi ko sinasadyang sirain ang iyong loob, Yeshidi. Sinasabi ko na mas mabuting maghintay ka hanggang sa makuha mo ang ikalawang antas ng pagninilay. Subukan ulit. Gusto ko pa ring subukan. Gusto ko lang talagang makita kung ano ang pagsusulit sa labas. CJ. Sige, subukan mo na rin. Ikaw, bata. Hindi ka panipaniwala na nakapagtagumpay ka sa unang antas ng pagsasanay sa loob ng mahigit 2 buwan. Talagang kahanga-hanga. Ngunit sa kasalukuyan mong antas ng pagsasanay, tiyak na hindi mo kayang makapasa sa pagsusulit. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting subukan mo na lang kapag nasa ikalawang antas ka na ng pagninilay. Tito, gusto kong subukan. Pwede mo bang tulungan ako? Walang problema kahit nabigo ang tiuhin. Sa susunod, handa na ako. Matagal na akong nandito sa Kinyon Sect. Kaya tanging ang batang ito ang may paggalang sa akin, ayos lang. Sasama kita mamaya. Tingnan mo, ha? Ang batang ito, Mukhang ito yung maikling buhay ni Shilin 2 buwan na ang nakalipas. grabe, nakapag-level up na siya mula sa basic training. Talaga nga. Nakikita mo ba ang hagdang ito? Basta makakakyat ka sa 100 na baitang. Magtatagumpay ka ng makapasok sa panlabas na pintuan. Huwag na huwag maliitin ang mga hagdang ito. Sige na, Tito. Ito ang pagsubok. Napakaastig na. Bumalik ka na lang sa susunod. Walang anuman sa akin, kuya. Maaari rin itong ituring na hakbang sa pagsusuring ito. Mayroon ng tiyak na pag-unawa. Mukhang kayang-kaya ng batang ito. Makakakyat siya sa ika-16 na nabaitang. Sayang, walang espiritu ng pagsasanay sa ikatlong antas. Ngunit sa palagay ko, ang batong gubat na ito ay talagang hindi nakapag-antay na makabreakthrough sa ikatlong antas ng pagninilay. Siguradong patay na siya. Hahaha, ang iba ay kayang maghintay ng 1-0 taon. Kung hindi pa rin makapagbukas ang batang ito pagkatapos ng 3 taon, 1-0 na solong altar. Wala na siyang pagkakataon. Hindi maaaring laging mag-focus sa pagtagumpay sa apoy na ugat. Bagamat umuusad ang kanyang pagsasanay, hindi mo maaring buksan ang ibang espiritual na ugat at dansyan. Talagang posible na maging maikling buhay na multo. Nakapagtagumpay ng 2 piraso ng napakagandang elixir. Nagsimula pa lang nabuksan ang espiritu ng ugat sa dantian. Ngunit ang teknik na ito ng pagsasanay, ito ay isang batayang pamamaraan na natanggap. Ang naitalagang dantian ay mas maliit kumpara sa apoy na ugat. Ang espiritu sa loob ay talagang mas manipis na ngayon. Sige na nga, mas mabuting patatagin ang aking kakayahan. Kung wala ang ganitong mahalagang bagay, pagkatapos ng 3 taon, mamamatay na ba ako? Habang tumataas ang antas ng pagsasanay, lalong nagiging mahirap ang pagtagumpay. Ako na tulad ng isang walang silbi sa Stone Forest. Kung magbubukas ng 1-0 na dansyan, gaano karaming yaman ang kailangan dito? Maaari lamang siyang maging isang panlabas na disipulo at makahanap ng sapat na kasanayan ng Hishilinjen. Kung hindi, sa pamamagitan ng mga batayang kasanayan sa pagpasok. Hindi lamang mahirap ang pagbubukas. Hindi rin matatag ang dansyan. Tulad ng ginto sa ugat at dansyan. Kahit na umabot na sa antas ng pagbuo ng kakaibang kakayahan. Ngunit kung ikukumpara sa espiritu ng apoy sa dansyan, hindi ito pareho. Hindi mo maaasahan ang lahat sa paglilinis ng alchemy workshop. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Pumunta sa hardin ng gamot para magnakaw ng espirituwang gamot. Mas mabuting matutunan na lang ang paglikha ng elixir. Pero kung mahuli sa pagnanakaw ng gamot, tiyak na papatayin ka. At saka 3 uri lang ng espiritual na gamot ang kilala ko. Hindi ko rin alam ang solong gamot. Si Zhang Danyu ay walang kaalaman kahit isang tanong. Ay, nakalusot ka na sa ikalawang antas ng pagninilay. Si Shilin ay nakapag-level up sa ikalawang antas ng pagninilay sa loob ng 6 na buwan. Ako nga, nasa unang antas pa ako ng pagsasanay. Sinasabi mo bang may kayamanan ka sa katawan mo? Hindi ba totoo ang ugat ng Stone Forest?
O baka talagang nakakita siya ng mataas na kalidad na gamot sa silid ng paglikha ng elixir. Talagang napasubo ka sa dumi ng aso. Magsuot ng maayos at maglinis sa silid ng paglikha ng gamot. Ikalawang guro na si Dob. Wala naman akong ginagawa. Bakit hindi na lang kami ni Xinchen ang pumunta? Kung papayagan siyang sumama at hindi siya nakakuha ng elixir. Hindi ba't mas lalo siyang magdududa sa akin na tinuturuan mo akong gumawa ng mga bagay? Yung silid ng paglikha ng elixir ay tanging ang kapatid ko lamang ang makakapaglinis. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Isang tasa. 2 tasa, 10 tasa, haha. Yexingchen. Ayos lang, Yexingchen, nagnakaw ka pa ng bill. Sobrang sawa na sa buhay. Ang batang ito ay nangahas na magnakaw ng bayarin. Talagang napakabodong. Sister Lai, ang batang ito ay nakapagtagumpay na sa ikalawang antas ng pagsasanay ng enerhiya. Bakit hindi mo nalang gamitin ito para mag-practice? Nakapagtagumpay siya sa ikalawang antas ng pagsasanay. Sino ang nakakaalam kung anong malas na swerte ang nakuha ng batang ito? Sino ang mag-aakalang sa loob ng 6 na buwan ay magkakaroon siya ng anumang kayamanan? Ano bang kayamanan meron siya? Tinanggalan ko na siya ng damit pero wala pa rin akong nahanap. Magmadali kang tapusin ang paglilinis, walang silbi. Naghihintay kami sa labas para bugbugin ka. Kakaumpisa ko lang matutunan ang isang mahiwagang bato na spell. Ngayon ay gagawin kitang eksperimento. Kahit na nasa ikalimang antas na ako ng pagninilay. Sana kayanin mo ito. Li Shiji, sa sinabi mong yan, talagang gusto ko nang makita. Kapag nangyari yon, kung talagang maging tanga ang batang iyon, masaya na ako. Kaya naman itong batang ito ay isang dituwirang disipulo. Kung makakapasa siya sa pagsusulit at maging panlabas na disipulo. Ayoko namang gawin iyon. Li Shiji, huwag kang magbantay mamaya. Kung may mangyari, paano na ako? Hindi naman pwedeng maghintay na maging tanga, di ba? Ang kaluluwa ay nasa dagat ng bato. Nasa batong dagat din ang aking 3 kayamanan na ruiding. Biyaya ng dambana. 3 kayamanan na puno ng swerte. Maaari mo bang protektahan ang aking kaluluwa? Kailangan ko bang talagang maging tanga? Dito ka. Bata, mag-relax ka lang. Maging mahinahon ako. Mararamdaman mong nahihilo ka. Ngunit mabilis din itong magiging maayos. Naging tanga ako. Paano naging mas malakas ang aking kaluluwa? Huwag nang isipin ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Sobrang isipin, sumasakit ang ulo. Bakit ang tagal bumalik ni kapatid Ye? Nahirapan na naman ako ni Ergaw. Tinamaan lang ako nila. Kapatid na Ye, maaari bang makakita ng elixir sa silid ng paglikha ng gamot na ito? Yishidi, dahil tayo ay magkapatid. Kung ganon, dapat ay magkasama tayong magtamasa ng biyaya. Sa hirap at ginhawa. No, malaking baka kuya. Ito ang nakuha ko ngayon. Kunin mo na. Ayos. Salamat, Yishidi. Salamat, kapatid na guro. Ito at iyon. At mayroon pang mga ito. 5 piraso ng napakahusay na practice sheet at 1 piraso ng mataas na kalidad na practice sheet. Dapat ay makakapagpatuloy na ako sa pagsasanay sa 3 antas. Nakaabot ako sa 2 antas ng koneksyon. Paano nakapagtagumpay si Shilin Jen ng napakabilis? Mga elixir. Talagang nakuha ito sa dumi ng alchemical room. Ang mga tao sa pagsasanay sa espiritu ay talagang nakikipaglaban para sa pagkakataon na maging Diyos. Nakakainis, mas walang silbi pa si Shilin kaysa sa akin. Bakit parang malapit na siyang mag-practice ng 3 antas ng ki? Siguradong niloloko ako ng batang ito. Siguradong may dalang kayamanan siya. Tama nga. Siguradong nakatago ang kayamanan ng batang si Shihai sa ilalim ng Shihai. Hindi siya maaaring nagluluto ng elixir. Nakatagpo ng mataas na antas na elixir sa silid. Nakapasok na ako sa silid ng alchemy ng 2 beses.
Puno ito ng alikabok mula sa mga walang silbing gamot. Paano posible na may mataas na antas na elixir? Pasensya na. Yeshidi, mayroon pa akong isang piraso ng pangkaraniwang pagsasanay na pill. Ibigay mo kay Kuya Danyu mamaya. May kailangan ba si Danyu Je? Hindi ako makatulog, kapatid na Lai. Bakit hindi tayo pumunta sa pag-alala sa templo ng mga talim? May problema ang mag-alay sa mga namatay sa gitna ng gabi. Dainyu-je, hintayin mo ako sandali. Nagsusuot ako ng damit. Kahit na mas mataas ang aking kakayahan kaysa sa kanya. Ngunit hindi maiiwasan. Kapatid na Nyu, Hindi ba masyadong hindi maganda sa gabi? Wala namang problema. Sama mo ako, Nay Ayo. miss ko na si Dao Shidi, sige na nga. Bakit mo dala ang pang-ani, daging? Gusto kong maglinis sa libingan ng templo ng espada. Big brother, hawakan mo na lang ang pang-ani ko. Bakit ako natatakot sa gitna ng gabi? Hahaha hey. Ngayon, isa na tayong bihasa sa ikalawang antas ng pagninilay. At saka, pwede ring linisin ang libingan ng walang kutsilyo. Tara na, ayos lang. Ay, noong una, ang batang ito ay puno ng sigla. Sinasabi na balang araw ay tiyak na magiging Diyos siya. Ayos na ito. Hindi man lang nakapasok sa labas ng sekta, naging alikabok na. Bakit ka nandito sa Kinyunzong, Yeshidi? Nandito ako para maging Diyos at buhayin ang aking lolo. Paano mabubuhay muli ang mga patay? Sa talento mo sa batong kabubatan, napakahirap maging Diyos. Ngunit, hindi ka kapani-paniwala na nagawa mong ito sa loob ng wala pang isang taon. Malapit na akong makuha ang ikatlong antas ng pagsasanay. Talagang nakakabilib ka. Yeshidi, sinabi mo na nasa alchemical room ka. Kung makakakuha ka ng mataas na kalidad na alchemical pill para sa paglikha ng kagamitan. Hindi ako naniniwala sa iyo, Daanong Niyang. Kuya Danyu, talagang nakuha ko ang elixir sa silid ng alchemy. Bakit hindi ka naniniwala? Kuya Danyu, huwag kang mag-alala. Sa susunod na makakita ako ng elixir, ibabahagi ko sa iyo ang kalahati. Haha, paano naman hindi ka paniwalaan ni Danyu Je? Ayos, kanina naglalaro lang ako sa'yo. Bumalik na tayo. Sa ganitong paraan, hindi na ito mapapansin ng iba. Naway magpahinga ka na, Ginoong Danyu. Hindi ka dapat maging ganito kapadalos-dalos. Tagapag-anyaya, tagapag-anyaya. Tagapagpatawag. Nawawala si Ginoong Danyu. Gusto mo bang mamatay? Nawala na eh. Anong klaseng bagay yan? Tuwing taon, may mga alagad na tumatakas. Nakakabahala ba ito? Umalis ka, huwag mo akong istorbohin habang naglilinis. Pero mahirap magdala ng tubig mag-isa. Pagod ka, ikaw na lang ang magdala nito mag-isa. Kapag may tao na, ayusin ko na. Kung hindi mo matatapos ang misyon, tignan mo, hindi kita papayagang mabuhay. Sandali ang antas ng iyong pagsasanay. Ikaw isang basura ng Shilinjen. Mukhang halos isang taon na akong nag-ensayo at malapit na akong umabot sa ikatlong antas ng pagninilay. Yelan, hindi ko rin alam. Pagkatapos ibigay sa akin ni Kuya Danyu ang ilang mga elixir. Araw-araw akong nagsusumikap sa pagsasanay, ganito na lang. Ang mga elixir na ibinigay sa iyo ni Zhang Danyu. Hindi mo alam kung saan pupunta ang iba. Hindi ko rin alam ah. Kahapon ng gabi, sinabi ni Big Brother New na ayaw na niyang maging immortal. Ngayon, pagdating natin, nawala na siya, Jeff. Mukhang tumakas na yung batang iyon. Wala nang anuman, umalis ka na. Hindi na maaaring mabilis na makamit ang pag-unlad sa pagsasanay. Kung hindi, delikado kapag nahuli. Marahil ay makaka-breakthrough sa ikatlong antas ng pagsasanay at makakapasok sa panlabas na pintuan. Sayang kahit na may tulong mula sa Shangpin na pagsasanay. Wala pa ring senyales na may develop ang Dantian ni Mulin Jen. Naging ganap ang Dantian ni Mulin Jen. Ngayon, nakapagbukas na ako ng 3 Dantian. Ngayon, ang Good Spirit Root ay nasa unang antas ng pagninilay. Apoy na ugat, ikalawang antas ng pagsasanay. Sa pagkakataong ito, ubos ang 2 piraso ng napakahusay na pagsasanay na tablet. Idagdag mo pa ang naunang mataas na kalidad na pagsasanay na tablet. Hindi talaga katanggap-tanggap ang halaga. Uy, hindi ka pa ba naging tanga? Magsasagawa ako ng muling pagsusuri hanggang sa ako ay masiyahan. Buwal na bato ng Shilin.
6 na buwan na ang nakalipas, lahat ng 10 Linjen na Dantian ay naipaliwanag na. Huinjen ay nasa ikalawang antas ng pagninilay. Ang natitira ay magpapatuloy sa pagbuo ng key sa unang antas. Sa loob ng 3 taon, halos tuwing 2 buwan si Wang Ergao. Ihatid niyo ako sa silid ng paglikha ng gamot. Isang solong gamot ay sapat na. Panahon na para lumampas sa ikatlong antas ng pagninilay. Ngayon ang pagkakataon para magtagumpay. Walang sinuman ang muling magdududa sa akin. May natitirang 12 piraso ng di kalidad na pagsasanay na papel. Hindi lahat ay maaaring gamitin. Kung masyadong mabilis ang pag-unlad ng iyong kakayahan. Kung ipapasa ni Wang Ergao ang mensahe kay Wang Teng, tiyak na mamamatay ako. Kung hindi ko mismo nasubukan ang iyong espiritual na ugat, sasabihin kong hindi ako naniniwala na ikaw ay isang batong ugat, bata. Wala akong pakialam kung paano ka nakalusot. Ang mga tao sa landas ng pagsasanay sa immortalidad ay nais na makalayo. Maging mapagpakumbaba. Maraming salamat sa suporta. Ngunit nagsisimula pa lang ang daan. Sama ka sa akin. Una, naway maging maayos ang iyong pagsusulit. Ang mga salitang ito ni Tio Liu, talagang nagmamalasakit siya para sa akin. Ang pakiramdam na ito ay talagang iba kumpara sa 2 taon na ang nakalipas. Parang tumalon sa tubig noong bagong pasok pa lang. Bagamat mabigat, hindi ito kayang durugin. Binabati kita. Maghanda tayo ngayon. Bukas, dadalhin kita sa labas ng pinto. Salamat, Tito. Walang anuman, maghanda ka na. Kuya Danyu. Ay, talagang galit na galit ako sa'yo. Ngunit, isipin mo ang sitwasyon na pinagdaraanan natin noon bilang magkasama sa trabaho. Kalagayan. Hindi na kita kinhatred. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling maging Diyos ako sa hinaharap, tiyak na babalik ako upang buhayin kayong lahat. Ngunit may mga tao bang talagang nagiging Diyos sa mundong ito? Nandyan ka ba sa loob? Bukas ay ililipat na ako. Nandito ako para maghatid. Buksan mo na, oy. Buksan mo na. Buksan mo na ang pinto, Yeshidi. Mahigit 700 na kontribusyon na puntos. Diyos ko, ang mga ito ay sobrang mahigpit sa atin, hindi ba? Elder Liu, dala ko ang isang panlabas na disipulo na nakapasa sa pagsusulit. Pumunta na para magparehistro, haha. Talagang hindi ko inasahan. Itong basura ng ugat ng batong gubat. Hindi ko akalain na makakapasa ka sa pagsusulit ng panlabas na pintuan. Hahahayo. Hindi ko akalain na nakapagpasa ka na sa ikatlong antas ng pagninilay. Talagang hindi ko inasahan. Mayroon ka bang talagang kayamanan sa katawan mo? Kung hindi, paano ka makaka-break through ng ganito kabilis? Sinasabing may ilang kayamanan. Maaaring nakatago sa kanyang dantian at sa dagat ng bato. Ikalawang guro na disipulo. Suriin ang kanyang dantian. Tungkol sa kanyang dagat ng bato. Nakakita na ako ng mundo 1 taon na ang nakalipas. Wala namang akong nakita. Ah, kaya pala hindi pwede. CJ. Itay. Ako at si Ergao J ay nakikipag-ensayo lang sa batang ito. Sinermonan tayo ni Elder Liu. Si Liu Feng at ang kanyang disipulo ay nag-ensayo. Bakit mo sinisita ang aking anak na babae? Elderly, hindi ko naman sinermonan ang iyong anak na babae. Ang kanyang pagmumura ay parang walang dahilan na pananakit sa disipulo na ito. Sinasabi mo bang walang dahilan silang pinapalo ka? Ang matandang ito ay nagbabantang sa akin. Sinasabi kong hindi ito totoo. Mukhang mahihirapan si Tio Liu ngayon. Kung sasabihin kong siya, tiyak na makakaaway ko si Litong. Sila ay basta na lang akong pinagsasaktan. Talaga ba? Kaya mo bang ulitin yon? Ang bigat. Tama nga, ang logistics ng Zuji ay talagang hindi ko kayang labanan. Elderly, hindi mo dapat ganyanin ang isang disipulo mula sa panlabas na pintuan. Parang medyo sobra na ito. Mukhang kailangan kong pumunta sa loob. Minsan, mabuti na lang si Liu Feng sa Huwebes ng pagpapatupad ng batas. Mukhang nagiging mataas ang iyong lipad. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Yine, huwag kang tumingin sa akin habang nagre-rehistro ka. Sige, ganyan na lang.
Naipamahagi na ang mga gamot at merienda. Umalis ka na, Ginoong Lee. Maliwanag na sinasadya mong pahirapan ang batang ito. Bakit ako ang elder ng panlabas na serbisyo? Ikaw ay isang elder ng serbisyo sa lugar ng mga karaniwang tao. Anong karapatan mong makialam? Sinasabi kong hindi siya dumating, kaya hindi siya dumating. Bumalik ka na lang pagkatapos ng 1 buwan, Tito. Tara na. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Dadaling kita sa isang tirahan. Si Tito Liu ay tapat na nagmamalasakit sa akin. Hindi ko siya maaring dalhin sa problema. Kapatid na Guro Wang Teng. Pang-18 sa Kinyon ranking. Kung makakasama ko siya, Night Star, maghintay ka. Pupunta na ako para hanapin ang kuya ko. Ito ang 6 na pangunahing tuktok ng Kinyon Sect. Nasa pinakamataas na Kinyon Peak ang aking nakatatandang kapatid. Yixing Chen. Hintayin kong makita ang kuya ko kung paano siya tumalon. Ito na siguro yung si Wang Ergao mula sa panlabas na pinto. Kung hindi dahil kay Wang Teng na nasa pangunahing selyo. Nagmamalaki siyang pumasok dito ng ganito. Sino ang nagsabing hindi? Talaga namang kakaiba ang talento ni Wang Teng. Ang kompetisyon ng Kinyunbang na ito ay umabot sa ika-18 na pwesto. Ang muling pagsilang ay isang sining din. Nagsalita na ako sa iyo, Ergao. Huwag kang lumapit kung wala namang mahalagang bagay. Kuya, Nakapasa si Yexing Chen sa pagsusulit at naging panlabas na disipulo. Siya ay isang walang silbi sa Shilin. Ngayon ay hindi lamang siya nakapagtagumpay sa 3 antas ng paglikha ng kagamitan. Nakabukas pa siya ng 1-0 na solong punto. Napakakakaiba nito. Bakit hindi natin siya patayin? Tingnan natin kung ano ang mga kayamanan niya. Dahil siya ay naging disipulo ng panlabas na pintuan, hindi natin siya maaring patayin sa loob ng sekta. Ito ang alituntunin ng Kinyon Sect. Hindi pinapayagan ng pagsuway. Kung hindi, ang tanggapan ng batas ang magiging tahanan mo. Dito na. Gusto kong ayusin ang mga bagay at lumipat na. Ito ay isang pamamaraan na maaaring maabot ang antas na 6 sa pagbuo ng mga kagamitan. Angkop para sa lahat ng uri ng espiritu sa pagsasanay. Mayroon pang isang karaniwang spell, ang Fireball Technique. Salamat, Tito. Tiyak na magbabalik ako ng kabutihan. Palitan ang mga misyon ng sekta para sa mga kontribusyon na puntos. Bawat buwan, 1-0 pirasong mababang uri ng merienda at 3 pirasong katamtamang uri ng alchemy. 3 pirasong karaniwang nilutong itlog. Sobrang mas maganda ito kumpara sa lugar ng mga pangkaraniwang damit. Kailangan ng kwalifikasyon upang maging disipulo ng Inner Mongolia. Dapat umabot ang antas ng pagsasanay sa 5 antas ng pagbuo ng enerhiya. Kailangan lumabas 3 beses bawat taon. Pagtugis sa mga halimaw sa parehong antas. Sa gitna ng pagkasira ng puso, buhay o kamatayan ay walang halaga. May 3 taon pa. Gusto ko bang sumali? Magsimula sa bilang ng mga pagkakataon mula nang pumasok sa panlabas na pintuan. Kung lumampas sa 2 beses, wala nang pagkakataon. Napasok ako sa kalagitnaan. Hindi kasama ang unang pagkakataon. Ibig sabihin ay may 3 pagkakataon. Masyadong malakas ang lakas ni Li Yueling at Wang Teng. Wala na kaming pag-asa laban sa mga kapitan ko ngayon. Kailangan kong makamit ang mataas na antas ng pagsasanay sa loob ng 3 taon. Ngunit ako ay isang walang silbi sa Shilin. Ang sobrang bilis ng pag-unlad ay maaaring magdala ng mga pagkakataon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makagawa ng alchemical pill. Basta't sabihin ko sa iba na ang aking kakayahan ay bunga ng mga elixir. Kaya magkakaroon na ako ng dahilan. Ngayon, pupunta na sa treasury upang ipagpalit ang maskara at alchemy furnace. Basta maglakad ng mayabang. Siyempre, maraming tao ang tila nakasuot ng maskara. Subukan ang pagkakakilanlan ng maliit na bata. Ano ang kailangan mong ipagpalit? Ginoo, gusto kong magpalit ng isang maskara na nagtatangi sa mga banal. Napaka mabait mo naman, bata. Hindi tulad ng ilang mga batang tanga. Alam ko na tatawagin mo akong matanda. Ano pa ang kailangan? Binigyan ka ng lolo ng espesyal na daan. Isang salita mula sa lolo at ganito na ang kapalit. Kailangan mong magpakitang gilas. Gusto ko rin ng isang mapa para sa paglikha ng elixir. Isang kagamitan sa mahika. Sige, pumili ka na. Lahat ay may marka. Huwag mag-alala, alagaan ka ng lolo mo. Salamat, Ginoo.
Hindi ko hinahangad na makagawa ng mataas na kalidad na elixir. Basta makagawa lang ng mga gamot mula sa iba't ibang espiritual na damo, ayos na. Mayroon lamang akong 700 hanggang 800 kontribusyon na puntos. Kung makakabili ako ng mataas na kalidad na alchemy furnace na ito, isang beses lang ay kailangan ng ubusin ang ganitong karami. Gusto mo ba itong maskara? Pumili ka na lang ng isang pangalawang antas na dekalidad na maskara. Pumili ka pa ng isang dekalidad na alchemical furnace. Lolo, kailangan ko pa ng isang kagamitan. Doon. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa'yo, maliit na kaibigan. Ilagay mo ng maayos ang mataas na kalidad na storage bag. Ibigay mo na. Ibigay mo ang yi mo, ikaw na mabangis na bata. Nagdagdag pa ng 800, Lolo. Tara na, bilisan mo at umalis na tayo. Salamat, Lolo. Ang landas ng mga Diyos ay mahaba at masalimuot. Isang alon pagkatapos ng isa pang alon. Sa wakas, nakagawa si Lin Liao ng isang makabuluhang bagay. Paggawa ng elixir. Hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng alchemical furnace. Kailangan pa ng iba't ibang sangkap at materyales para sa paglikha ng elixir. Umalis ka, Leia. Huwag kang makipaglapit sa akin. Pumunta ka, huwag mong galawin ang mga bagay na hindi mo kailangan. Tinanong pa ako ng matandang iyon sa silid ng kayamanan kung ano ang kailangan ko. Bakit ang laking ulo ng matandang iyon sa Alchemy Hall? Wala nang ibang paraan kundi ang dahan-dahan na maghanap. Basta makagawa ng gamot, ayos na yon. Hindi ko alam kung aling mga pamamaraan ang mas mabuti. Isang resipe ay nangangailangan ng 100 puntos ng panganib. Ngayon kailangan lang ihanda ang mga espiritual na gamot para sa pagsasanay. Maaari na tayong magsimulang mag-aral ng paggawa ng elixir. 340 na puntos ng kontribusyon. Sa isang resipe, ang isang bahagi ng espiritual na gamot ay makakapagbigay ng 3 piraso ng elixir. Sa ganitong paraan, mukhang mas makabubuti pa rin na ako ang magluto ng elixir. Ngayon, mayroon pang higit sa 1,250 na kontribusyon na puntos. Maaari munang bumili ng 40 na bahagi ng espiritual na gamot para sa paglikha ng 7 elixir. Ngayon ay matagumpay nang naipasa ang Dantian ng Shilinjen. Ang teknikang ibinigay ni Tio Liu ay kayang sanay ng buong Linjen. Sobrang basic na ito. Pumunta muna sa Zangjin Pavilion. Palitan ng isang pamamaraan. Mag-aral ng ibang mga kasanayan na may kaugnayan sa Linjen. Dumating na ang matandang Ginoo. Card. Kailangan ng anong disiplina o spell, hanapin ayon sa nakasaad. Hindi ko alam ang isang uri ng mahika. Kailangan ng ilang kontribusyon na puntos para makapagpalit. Kung hindi sapat ang mga puntos para makuha ang mga spell pagkatapos makuha ang mga kasanayan, hindi na makakapag-aral ng mga spell. Firewolf Technique, mid-level spell, 200 contribution points. Kaya't natira na lang ang 300 kontribusyon na puntos. Hindi ko alam ang 300 kontribusyon. Maaari bang makabili ng isang disiplina gamit ang kontribusyon? Jinlingju 250 kontribusyong puntos. Kaya't kung bibilangin pagkatapos ng lahat ng bayad, mayroon pang 55 na kontribusyon na puntos. Talagang 3 bagay lang ang pareho. Upang mas malaki ang pagpapalakas. Kung hindi magkapareho ang epekto, malaki ang magiging bawas. Wala nang magagawa kundi i-refine muna ang 3 kagamitan. Ito ang talagang para sa akin. Unahin ang pagpapataas ng kakayahan ng apoy na ugat, iyon ang tunay na daan. Ngayon ay may 12 pang kasama. Isang pambihirang pagsasanay na papel at isang mataas na kalidad na pagsasanay na papel. Sapat na ito para sa ilang buwan ng pagsasanay. Inabot ng 3 araw bago ito ganap na may proseso. Isang pirasong di kalidad na pagsasanay na papel. Sa loob ng 1 buwan, ubos ang 4 na piraso ng napakagandang practice sheet. Sa wakas ay nakalagpas na sa ika-4 na antas ng pagsasanay. 4 na buwan na. Sa wakas, narating ko na ang ika-5 antas. Kahit na nakonsumo ng 7 pirasong di kalidad na pagsasanay, nakapagtagumpay ang itlog sa ika-5 antas. Ngunit ngayon kahit na makaharap si Liueling, hindi na ito magiging kasing hirap ng nakaraan. Basta't matagumpay na mahasa ang apoy na lobo. Kahit na makatagpo kay Liueling, hindi na kailangang matakot. Ang apoy ng lobo na sining ay kabilang sa uri ng kapangyarihan. Gamitin ang espiritual na lakas upang tipunin ang apoy na lobo para sa atake. Matapos ang pagsasanay sa dakilang banal, maaari itong magtipon ng 6 na Diyos na hindi tumatanda ng sabay-sabay.
Ngunit bago mag-aral ng teknik ng apoy ng lobo, kailangan munang sanayin ang apoy na bola. Kailangan munang sanayin ang art ng fireball. Mas mahusay na makontrol ang espiritual na kapangyarihan. Sa ganitong paraan, mas madali nang sanayin ang apoy na lobo. Hindi ko akalain na isang araw lang. Nagawa na ang pagsasanay sa sining ng bola ng apoy. Ang ganitong lakas ay tila napakalakas. Sa totoo lang, hindi ito kayang tumagal ng isang suntok. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang teknik na ito ng apoy na lobo. Pumunta. Napakalakas na kapangyarihan. Kung ito ay 3 taon na ang nakalipas, hindi ko ito kayang isipin. Bakit nang maipon na sa ika-6 na apoy na lobo, magiging ubos ang lakas? Ito ba ay dahil sa kakulangan sa kasanayan? Kung ganon, kung hindi ko kayang pumatay sa isang atake, kung ganon, kailangan ko bang maghintay ng kamatayan? Hindi sapat ang lakas ng atake kahit na malakas ito. Kailangan din malakas ang depensa. Susunod ay sanayin ang apoy na espiritu. Ang depensa ng unang antas ng apoy na kalasad. Dapat itong 3 beses ng ikatlong antas ng apoy na kalasad. Sa ganitong takbo, hindi na dapat maging problema ang paglahok sa pagsubok pagkatapos ng 2 taon. Kailangan pa rin ang mas matinding pagsisikap. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng sapat na kasanayan, kailangan pa rin makakuha ng 9 na pagkakataon sa paglabas para manghuli ng kaparehong antas. Mga tagumpay ng mga halimaw. Ngunit mayroon pang 2 taon. Hindi naman ito madaliin. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pag-angat ng aking kakayahan. Sino na namang tanga ang sumabog ng pugon? Magpatuloy. Ang baga at apdo ay mga bala rin. 40 piraso ng gamot ay abala lamang. Naging matagumpay ang 8 na ruta at 34 na ruta. Lahat ay isang uri ng bayad. Ito ang aking tambol ng digmaan. Dagdagan pa ang 4 na ito. Ngayon ay mayroon ng 5 pirasong pambihirang pagsasanay. Tungkol sa pirasong ito ng katamtamang kalidad na pagsasanay, maaari itong ibenta bilang universal na kopya. Subukan muna ang 2 pirasong gamot na ito. Ang mga gawain ng one man ay pinagsusunod-sunod. Hindi maaaring agawin o magnakaw. Kung hindi, diretsong papasok sa lupo ng batas. Halika bumili ng alchemical dan bumili ng strong bond dan. Nagtalon ang alchemical pill. Nag-suicide ang strong bond pill. Bakit kailangan ng alchemist na si Dage na tumalon mula sa gusali? Bakit nagpakamatay ang king din? Kapatid, ito ay dekalidad. Ang ganitong uri ng mid-grade na alchemical pill ay may kontribusyon na 30 puntos. Ang mataas na kalidad na matibay na buto na pill ay may 54 na kontribusyon na puntos. Siyempre, pwede rin ang kalakalan ng mga merienda. Uy, kapatid, mayroon pang mataas na uri ng strong bond pill. Ang mga gamot na ito ay hindi maaaring ikumpara sa Danyao Pavilion. Kung hindi, mas mabuti pang pumunta ang iba sa Danyao Je. O kaya ay palitan sa tanggapan ng kayamanan. Ah, ganun pala. Mukhang nag-aalala ang nagtitinda. Natatakot sa dumi sa ibabaw ng mga bagay na ito. Parang nahulog. Ano itong ginagawa mo? Bakit ka patitingin sa ibang mga pwesto naglalako ka na? Paano mo ibebenta ang order na ito? Katamtamang kalidad na pagsasanay na unit 20 siyam. Ayaw na ng mataas na kalidad na pader na buto na 51 at pagsasanay na 25. 28, anong presyo ito? 5,148 hindi bababa sa 50 ang kasunduan. Mayroon pa bang kapatid na lalaki? Dapat alam ng junior brother ang hirap sa paggawa ng ganitong elixir. Pareho ng presyo sa Alchemy Pavilion. Walang dapat bawasan. Ito lang ang meron ako. Kung hindi ko nakita na may connection tayo, hindi kita ibebenta. Ate, ilang halaga ba ng mga kalat na ito? Mukhang tapat ka na tao, kaya ganito ang tingin ko sa'yo. 100 na kontribusyon, pili ka ng 5 piraso, 5 kontribusyon. Pwede akong pumili ng 1 0 bagay. Kung magtatangkang makipagbargain, handa akong magbenta. Hahaha, tiyak na naloko na siya ng mga ito. Sige, pipiliin ko na. Hindi ko alam ang mga salitang bato ng gubat. At kung may kaugnayan ito sa sariling shilin na ugat, kahit anong mangyari, kailangan itong bilhin. Subukan mo ito. Naku po. But thankfully, the unscrupulous merchants in this world have no contribution points.
Kung hindi, tiyak na mawawalan na ako ng kahit na anong salawal. Siyempre, malinaw na may ginamit na tinta ang tao. Isusulat ba ito? Ang sinumpang naglalako ay naipit sa isang kakaibang sitwasyon. Bodig ni Shilin. Kailangan ng Shilinjen na magbukas ng 1-0 dantian bago siya umabot ng 16 na taon. Kung hindi ay mauubos ang lakas at mamamatay. Ibig sabihin ay mayroon siyang tulong mula sa pambihirang pagsasanay na listahan. At ang mga problemang ito, kaya nitong batong gubat na lutasin ang lahat. 18 piraso ng espiritual na gamot ang sumabog sa 2 pugon. Natitira ang 16 na napugon. 13 na lutuan ng gamot. 3 piraso ng mababang uri. Ang pag-unlad na ito ay maituturing na maganda. 6 piraso ng pinakamataas na antas ng pagsasanay. 1 piraso ng mataas na kalidad. Hindi pa rin sapat para makapagtagumpay sa pagsasanay sa ika-6 na antas. Ginamit na ang 6 na pirasong pinakamataas na kalidad sa pagsasanay. Malayo pa ang distansya sa pag-abot sa antas 6 ng pagsasanay. Pumunta sa silid ng pagsasanay. Pumasok ng 1 beses, 100 kontribusyon na puntos gamit ang libreng furnace number 1. Kung gaano karaming bayad ang kukunin ko, ako pa rin ang may kapangyarihan dito. Tama, pumunta ka sa Zishi Hall para kunin ang mga supply. 6 na buwang inventaryo. 18 piraso ng katamtamang kalidad na mga link na item. 60 piraso ng mababang uri ng merienda. Ibalik mo sa akin ang aking mga gamit. May pangalan mo ba sa mga gamit mo? Kaya Gaushi di ito, hindi kanya. Agawin. Ang batang ito ba ay hindi ang walang kwentang si Shilinjen? Naghahanap ng kamatayan sa ika-5 antas ng pagbuo ng enerhiya. Anong nangyayari? Itay, nais ni Yexingcheng na agawin hindi lamang ang mga yaman ng wetlands ni Ergao. Pati ako'y sasaktan pa. Elder Lai. Itong walang kwentang tao, ninakaw ang aking mga gamit at sinaktan pa ako. Kailangan mong parusahan siya ng maayos, lumuhod ka. Kinuha ni Yexingchen ang yaman ng kanyang kapwa. Pinalo ang kapwa kasamahan gamit ang 1 puting bakal at 1 panghampas. Nagbuhos ng tubig sa loob ng 10 araw. Nilinis ang silid ng paglikha ng elixir ng 10 beses. Linisin ang silid ng paglikha ng elixir. Doon ay nagtipon ng mga basurang kalakal. Ang pag-aani mula sa 10 beses na pagbisita sa silid ng alchemy. Sulit ito. Susunod, kailangan nating patunayan sa lahat. Ako ay isang alchemist na umaasa lamang sa mga teknolohiya para sa pagsasanay. Bakit ikaw, ilang taon ka lang at nakapag-level up ka na sa ika-5 antas ng ki? Mayroon bang talagang malaking pagkakataon sa katawan mo? Wala talaga akong anumang pagkakataon, Ergauje. Kaya nga nitong mga nakaraang taon, natutunan kong magluto ng elixir. Kailangan ni Tiantian na mag-ensayo ng alchemy. Ikaw ay isang alchemist. Akala mo ba ako ay? Totoo, talagang marunong akong magluto ng elixir. Bukas, magpapakita ako sa iyo ng isang batch ng alchemy. Talaga namang marunong siyang magluto ng elixir. Kaya pala talagang umangat ang kanyang kakayahan dahil sa pag-inom ng gamot. Bakit hindi ko matutunan ang paglikha ng elixir noon? Maghintay ka pa ng ilang araw. Hintayin mong maitaas ko ang puno ng alchemy. Hindi mo na ako tititigan. Nagtalo ng mataas na kalidad na ki-refining pill. Nagtangkang magpakamatay ang gifted strength pill. Talagang ang Isrinvyad Link N ay may 3 guhit. Maglalabas ako ng 100 sentimetro. 1-0, ang pinakamataas ang makakakuha. Ngayon, ako si Zhao Si, handa na akong makipagtalo sa iyo. 150 halika. Sige, tawagin mo pa. Ipakita mo sa amin ang 3 piraso ng mabuting gamot na iyong pinagsanayan. Gusto kong makita kung paano nag-ensayo ang basura ni Shilinjen.
Koneksyon ng gitnang uri. Akala ko ay isang walang silbi na utusan. Si Shilin Jen ay nakapagtagumpay sa ikalimang antas ng paglikha ng kagamitan sa pamamagitan ng gamot na kedan. Sige, linisin mo ang silid ng alchemy at umalis ka na. Sige, tinanggap ko na ang pagkakakilanlan na ito bilang isang basura. Maliit na bata, maaari kang bumili ng hanggang 50 piraso ng alchemical pills bawat buwan. Hindi na maaaring ipagkaloob ang espiritual na gamot. Kailangan din ng ibang mga disipulo na mag-refine ng elixir. Sige na, nakatatanda. Huwag masyadong umasa sa mga gamot, 50 na piraso lang. Ang gamot ay may 3 bahagi ng lason. Ikaw, isang batong ugat, ay umaasa sa mga gamot para umangat. Ang pagsasanay ay magiging matatag. Saan ang resipe ng King Lindan ng nakatatanda? Salamat sa gamot na nasa 3 palapag. Mahalaga lang na makahanap ng solusyon ng mag-isa. Ngayon ay wala nang dapat ipag-alala. Naging hiwalay, naubos na lahat. Hindi ba't sinabi na may limitasyon na 50 na piraso bawat buwan? Nandito na naman, kahit tawagin mo siyang lolo, walang silbi. Senior, ngayon ay dumating ako para bumili ng ibang 8 teknik ng Limjen. Yene, ikaw na ba tong Linang? Mukhang mahirap para sa iyo na makapasok sa loob. Ako si Hu Lingfeng, ang henyo sa paglikha ng elixir, darating din ang panahon. Sige, magyabang ka lang. Hintayin mong makapasa ka sa 2nd antas ng alchemist bago tayo mag-usap. Buksan. Nagawa ko na ang mataas na kalidad na pang-akyat na gamot. Sa wakas, nagawa ko na. Basta makapag-ensayo ng mataas na antas na kagamitan. Mula ngayon, makakapagtagumpay na ako ng walang pag-aalinlangan. Ang amoy na ito ay parang mataas na antas ng alchemical pill. Hindi ba't talagang nagawa ng walang kwentang ito? Haha, nagawa na ng mga kapatid na Xingshen na magluto ng mataas na kalidad na pill. Sayang nga, isang buhay mo ay nakatakdang maging basura sa banyagang wika. Ihatid ang aso. Huwag kang tumanggi, di ba? Kung gusto ni Ergauje, pwede siyang pumunta. Bigyan mo ako ng 3 araw para tulungan akong magsanay ng isang mataas na antas na pagsasanay. Kailangan mong ilabas ito sa sarili mo. Hindi pwede, lumaki na ang ulo mo, walang kwenta ka. Sabihin mo kung sasaktan kita ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi alintana kung malaki o maliit. Sasama ako sa Inner Mongolia para kumain ng fatang. Mayroon akong 30,000 na kontribusyon na puntos. Sobra-sobra ang makakain nyo at hindi ninyo na kayang dalhin. Bro, huwag kang magbiro. Nagbibiro ka ba? Pwede bang tulungan si Li Shiji na mag-ensayo ng isang batch sa loob ng 10 araw? Diretso ng pinatay ni Ergao ang basurang ito. Sabihin mong siya ang kumuha ng iyong dekalidad na piniritong itlog. Walang nakakita. Sama-sama tayong manghuli ng mga halimaw, kapatid. Sumali sa pagsubok ng panlabas na pintuan. Ako at si Li Shiji ang mag-aalaga sa'yo, di ba? Walang panganib sa iyo habang kasama kami. Ayaw niyo akong patayin, di ba? Walang kwenta, wag na lang. Hintayin mo akong lumaki bago pag-usapan yan. Maaaring itago ng Shailing Kun ang kanyang kakayahan sa anumang oras. Senpai, gusto kong makuha ang espiritu ng bulaklak. Walang labas. Tanging sa Inner Mongolia lamang may isang halaman ng Hu Lingfeng na may 100 na kontribusyon na puntos. Sige, pupunta ako sa Hu Lingfeng bukas. Isang pagsasanay na kopya ng Duhodong Brass House. Ihanda mo rin ang isang bahagi para kay Wang Ergao at Li Yueling. Hehe, okay lang ang bilang ng mga pagsasanay. Itong 3 baso na ito ay para sa'yo, hindi masama, hindi masama. Simula ngayon, si Doge ay magiging tagapagtanggol mo. Sana magtagumpay din kayo ng mag-isa. Apoy na espiritu ng hangin, gamot na nagdudulot ng 400 kontribusyon na puntos. Ang takdang panahon ng misyon ay 10 araw. Ngayon ay mayroon na tayong 50,000 na kontribusyon na puntos. Ang takdang panahon para sa misyon ay 10 araw lamang. Ang Waynut District at ang mga kaibigan Salni ay nasa libu-libong milya. Kailangan kong umupa ng isang Afrikano. Nandyan ka na naman, Yaxing Chen, haha.
Maliit na basura, ilang taon na tayong hindi nagkita, nag-iisa si Eugene ng ganito kalalim. Mukhang malapit na ang kanyang katapusan. Zhao Shami Wang Shidi. Kilala niyo ba ang kapatid na si Ye? Sister Chen, ikaw ang nagsabi tungkol sa kanya. Siya ay kababayan ng kapatid na si Wang Teng. Basura ni Shilin Jen. Umaasa sa liham ng kanyang lolo na isinulat 10 taon na ang nakalipas. Pumasok sa Zumen. Si Shirin Jen ay nag-isip pa ring lumihis sa tamang landas. Talagang isang mangmang na hangal. Sige na, bakit kailangan ganyan? Dumating lang siya dito sa ating huling feng para sa isang misyon. Hayaan na lang nilang isipin na ako ay walang silbi. Hintayin mo akong makamit ang 10 spirit rank at ang spirit pill sa araw na yon. Sige, Sai Isli, sumama ka muna sa akin. Dadaling kita sa lugar ng mga espirituwang gamot. Ate, tulungan mo ako. Paano, kaya mo bang maintindihan? Sister, siya ay nangunguna. Mas maraming pagsasanay sa gitnang antas, hindi ko maintindihan ang mataas na antas. Isa, Nakikita ko ang kanyang hitsura, medyo nainis ako. Ano ang dapat gawin kapag sumasabog na? Ate, mag-alab ka. huwag. Magpahinga ka muna ng ilang araw bago mag-ensayo. Huwag magmadali. Sige ate, mag-relax ka lang. Bata, anong pinapakita mo? Huwag na. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya, ate? Bakit hindi natin pakinggan si kapatid Ye? Mas mabuting simulan na ni Shiji Chen ang paglikha ng elixir. Huwag magsalita ng apoy. Palakasin ang apoy. Magsimula ka ng magsalita tungkol sa apoy. Bata, bakit hindi ka magluto ng isang batch? Sige na. Pasensya na, nabigo ako. Ang basura ay basura. Ye, kailangan mo bang lumapit dito? Ang gwapo ba? Salamat, kapatid na guro. Chen Shiji, kailangan ko ng 500 na piraso at kaunting pera. Medyo marami ang 500 na piraso. Ngunit makakatulong ako sa iyo. Salamat, Yenye. Chen, Ano ang balak mong gawin bilang pasasalamat sa akin? Bakit hindi mo ako ipagkakaloob? Ha? Ha, pinagtitripan kita. Tara na. Ang tungkulin mo ay bantayan ang aray. Kailangan ng 100 pirasong mababang kalidad na merienda sa bawat takbo. Tiyakin lang na tuloy-tuloy ito. Dito ay may 2,000 piraso ng merienda. Sapat para sa 1 araw. Ibigay mo sa akin ang AV card. Sister Chen, 500 na piraso at huwag mag-alala sa mga bulsa. Kapag natapos mo ang misyon, tiyak na papayagan kitang makapagpalit. Guro, nakatagpo ako ng isang henyo na may batong ugat. Ngunit nakapag-akyat na siya sa ikalimang antas ng pagninilay. Maaari pa rin siyang gumawa ng mga dekalidad na elixir. Buhangin na walang silbi sa bato. Sa edad na 16 na, kung hindi makakapagbukas ng 1-0 na dungeon, tiyak na mamamatay. Nakapagbukas na siya. Tinanggap siya ng guro bilang disipulo ng King Chuan. Ang kalokohan ni Huling Feng ay nagsimula ng bumagsak. Kung kukunin ko pa ang isang walang silbi, hindi ba't magiging katatawanan iyon? Umuwi ka na. Natapos ang misyon, 500 piraso ng gitnang kalidad at mga pondo. Ang iyong mga kontribusyon ay sapat na para sa gitnang kalidad at mga piraso. 500 kontribusyon na puntos ay 250,000 bawat isa. Huwag mo nang alalahanin kung paano ko nakuha iyon. Basta bayaran mo na lang ako sa susunod. Salamat, Yenye. Chen, sisikapin kong magbayad ng utang. Buwisit na bata, ako rin ay nadebita ng 150,000. Mayroon na tayong mga ito. Maaari nang simulan ang pagbuo ng espiritu ng bato. Huwag sumuko. Wang Ergaw Wang Teng. Sino ba ang hindi tumitingin sa akin na parang ako'y isang ligaya? Naging, Talagang kahanga-hanga ang bato ng espiritu. Ginto na ugat, antas ng pagninilay 6. Maaari pang lumipat sa ibang antas ng espiritu.
Matagumpay na pagsasanib ng tubig na espiritu. Ang tatlong espiritu na ugat na pil sa oras na ito. Mas 3 beses ang laki ng ibang mga espiritu ng ugat si Tian. Mas mabilis ang bilis ng pagsasanay pagkatapos ng pagbuo ng batong espiritu. Ibenta lahat at makakakuha pa ng kaunting kita. Ang kaliwang mata ay tumatalo ng kayamanan habang ang kanang mata ay tumatalo ng pagkahilo. Hindi lang siya ang kailangang maglabas ng espiritual na gamot. Kailangan pa niyang tulungan kaming mag-ensayo ng 0 piraso ng elixir araw-araw. Kung hindi siya mag-ensayo, papaluin siya. Ikaw, ikalawang guro. Sobrang labis na ito. Sobra na haha. Haha, kayo'y matapang, makinig kayo sa akin. Basta huwag lang siyang patayin, ayos na. Talaga ba, kuya ko si Wang Teng? Ngayon ay isa na siyang nakatatandang elder ng Internal Law Enforcement Hall. Sabi niya basta't huwag lang patayin si Xincheng. Iba na ang bahala sa kanya. Why, hindi ba't si Ishidi ito? Saan ka pupunta? Bro, huwag ka munang umalis. Tulungan mo kaming magluto ng ilang elixir. Sige, maghanap ka na ng ibang gagawin. Diyos ko, wala akong oras ngayon. Ngayon, Dog Brother, nandito ako para sabihin sa'yo. Kailangan mong tumulong sa amin na gumawa ng 0 piraso ng mataas na kalidad araw-araw. Kailangan mong mag-supply ng mga potion at espiritual na gamot. Kapatid, tingnan mo, sumasang-ayon ka ba o tumututol? Hindi pwede, labanan. Hindi ko kayo papatayin. Nanumpa akong hindi magiging tao. Pupunta ako sa hukuman para kasuhan sila. Huwag mag-alala, siya ay pumunta sa loob ng hukuman upang ipatupad ang batas. Nasa Zifatang ang kuya ko. Ang punong guro ng lupon ng mga tagapagpatupad ay si Hong Zhenqian, na may malamig na mukha at walang pinapanigan. Mukhang mahirap itong ayusin. Dalhin mo sila. Wang Shizi, nandito ka rin. Nababahala ako na ang taong ito ay siraan ang mabuting tao na si Zhang at magdawit ng hindi totoo. Siya ang unang nagnakaw ng ating mga espiritual na gamot at siya rin ang unang umatake. Mula pagkabata, mahilig na talagang magnakaw ng manok ang kapatid. Siyang sinasabi ay tiyak na totoo. Medyo may pagkiling ka dito. Kung hindi ka naniniwala, ako ang maniniwala. Patayin mo na ako sa lamig. Mas mabuti pang tapusin mo na ako ngayon. Kung hindi, tiyak na ibabalik ko ito ng 10 beses. Maliit na insekto lamang. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong lakas ng loob? Sinabi mo sa akin na wala akong pagkakamali. Mayroon bang natuklasan na katotohanan? Nakakatawa na si Hong Zhenqian ay nang aapi ng mas mahihina. Nakakahiya ka naman. Tia, nandito ka na. Kung hindi ka darating. Si Wang Teng, ang junior brother, ay pinagtitripan ng Red Elder. Ang taas ng iyong kapangyarihan. Akala mo ba wala ako dito? Gusto mo bang basta-basta na lang apihin ang aking disipulo? Iyan paano? Gusto ni Zhao Fengzhu na baliwalain ang mga alituntunin ng sekta para sa kanyang sariling kapakanan. Huwag nang magpanggap na may katwiran. Elder Son ay pinahintulutan ang ilusyon na hanay. Hayaan ang mga taong ito na pumasok sa larangan. Ang araw-araw ay magiging hindi maiiwasan. Ang ilusyon na larangan ay nagdudulot ng pinsala sa kaluluwa. Walang anuman. Pagkatapos ng laban, bibigyan ko ang bawat isa ng isang soul-nourishing pill. Lahat ay gawa ni Ugao. Siya ang kumuha ng bala ni Xinchen. Hayaan mong tumulong kami. Pangulo. Ako si Zuyu, nakipag-alyansa sa bagong lahat, wala silang kinalaman dito. Yele, bakit hanggang ngayon gusto mo pa ring ipasa ang lahat sa isang tao? Halika, mag-set up ng spell formation. Elder Xiong, huwag kang masyadong lumampas sa hangganan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang aking estudyante sa puso ng punong sekta? Walang iba kundi ang malamig na pagsunod sa mga alituntunin. Simulan ang ritual. Elder Hong, talagang nais mo bang ipilit ito? Ano ngayon? Hahaha. Hindi mo akalain, Hong Zhenqian. Inuutusan ko sa ilalim ng utos ng Panginoon. Sa oras na ito, nalinaw ang alaala. Ayaw umamin ng pagkakamali. Parusahan siyang magmukmok sa dingding ng 10 araw. Walang sinuman ang dapat magkaroon ng kahulugan. Elder Hong, sumasang-ayon ka ba o hindi? Ako'y sumasang-ayon.
Yeshidi, kailangan mong pasalamatan ang ate ko. Kinuha niya ang gamot at dinurog ito para ipainom sa iyo. Kapag nainom mo na ito, ayos na. Kinuha ni Wang Tao ang utos ng punong leader. Inuutusan na ang gawaing ito ay tanging si Hugang lamang ang dapat humawak. Magmumuni sa dingding ng batas sa loob ng 10 araw. Walang sinuman ang dapat magkaroon ng kahulugan. Ano ang ibig sabihin ng utos ng tagapagtatag? Makita ang utos ng pinuno. Kung makikita ang mismong pinuno, makakakuha ng utos ng punong sekta. Tanging mga kandidato para sa susunod na pinuno. Maliit na mundo ng hapon at ulap. Paalam. Yo kapatid, nandito na ako. Huwag kang mag-alala, hindi kami nandito para saktan ka. Mula ngayon, bawat buwan ay gumawa ka ng isang batch para sa amin. Sapat na ang mataas na kalidad na alchemical pill para sa pagbuo ng kagamitan. Ako ang bahala sa mga espiritual na gamot. Haha, alam ko na ang kapatid ay may tamang pag-unawa sa sitwasyon. Tama, kailangan ng linisin ang silid ng paglikha ng elixir. Sige, pumunta ka na. Sinasabi mo ang mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Basta maibenta ang mga gamot at aklat na ito, makakakuha ka ng maraming kontribusyon. Nagtalon mula sa gusali ang listahan ng mga dekuryenteng kagamitan. Nakakatuwa, ilang beses na nagpakamatay ang mga stock order. Congratulations sa'yo. Kukunin ko lahat ng mga stock na iyon. Hahaha, kapatid. Huwag mong isipin na hindi kita makikilala dahil sa suot mong maskara. Ikaw si Yixing Chen. Kapatid, dapat ibigay mo sa akin ang dalawang ito, di ba? Kung gusto mo, kunin mo na. Hahaha, ang utang na ito. Mauubos din ang lahat ng ito balang araw. Mahigit 14,000 na kontribusyon na puntos. Buhay na abo, ikaw na naman, ang bilis mo. Ang mga elixir na ginawa mo ay talagang mabenta. Lolo, okay ka lang ba? Kamakailan lang ay maganda ang aking kalusugan. Masarap din ang pagkain, ha? Mabuti ang aking katawan. Sobrang malusog din ako. Pero matagal nang hindi kumakain ng pagkain ng matanda. Hindi, may kailangan ka bang sabihin? Gagawa tayo ng isang kasunduan, Lolo. Anong transaksyon ang kaya mong pag-usapan, bata? Lolo, anong antas ng kakayahan mo ngayon? Bakit hindi ko maunawaan ang iyong kakayahan? Ay, ikaw na maliit na nilalang. Ako ay isang makapangyarihang nilalang. Ikaw ay isang maliit na cultivator na nasa ika-6 na antas ng ki. Mahirap makita ang aking kakayahan. Sasabihin ko sa iyo, bata. Ngayon ay 148 na ako. 2 taon na lang at magiging malaking handog na ito para sa akin. Lahat ay may pangarap ng mahabang buhay. Ngunit sa huli, lahat ay nagiging mga buto. Kung magkakaroon lamang ng 3 day kalidad na itlog ng manok, baka makagawa tayo ng isang hakbang pa. Lolo, kaya kong gumawa ng pinakamagandang itlog ng baboy. Anong kabit, ano ang sinabi mo kanina? Sinasabi ko na kaya kong gumawa ng napakagandang itlog ng baboy. Seni, hindi ako nagbibiro. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Totoo ba? Lolo, bigyan mo ako ng 10 piraso ng gamot mula sa Zuji Danling. Sige, tiyak na gagawin ko ito para sa'yo. Huwag kang maniwala sa sinungaling na ito. Talagang kaya kong magtimpla. Senyor, nanumpa ako. Kung niloko kita, mapaparusahan ako ng mga demonyo. Naniniwala ako na ikaw ay isang napakahalagang gamot, hindi ba? Lolo, kailangan ko lang ng kaunting tulong mula sa'yo. Ginoo, maaari ko bang kunin ang mga alchemical na gamot mula sa Alchemy Pavilion? Nabili na ang lahat ng gamot. Sige na. Huwag mo akong biguin sa loob ng kalahating buwan, matanda na ang katawan ko. Senior, buksan mo ang pinto. Ako si Yexing Chen. Huwag ka nang matulog. Bata, sa gitna ng gabi, hindi ka ba nagpapahinga? Senior, pumasok na tayo at pag-usapan ito. Dala ko sa iyo ang magandang bagay. Xiaoyong ikaw. Talagang nakapag-ensayo ka ng sobrang masangsang na itlog ng manok, hindi ba? Naglalaro lang ako sa iyo. Sige na, totoo nga na nakagawa ka ng ganito. Huwag mo akong murahin, senpai. Gusto kong isumite ang 100 piraso ng perpektong pagsasanay. Palitan ng anong espiritual na gamot. 500 puntos ng elixir. Palagi kang 200 puntos. Mukhang nag-ayos na sila ng inventaryo. Paalam, nakatatanda. Lumalawak na ang aking kaalaman sa paggawa ng elixir. Putang ina, ayoko nang mag-aral.
Ang pagsabog ng pugon ay dahil sa bitak sa dingding nito. Maaari mong makuha ang pinakamahusay na inukit na itlog. Tiyak na makakagawa ulit tayo. Narito ang 30 piraso ng espiritual na gamot para sa pagbuo ng itlog. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ito mabibigo. Yixioyu. Nais ko sanang humingi ng tulong sa iyo na gumawa ng 3 piraso ng Zai Jidan. Naiintindihan ko na, senpai. Tiyak na tutulong akong maghanda. Naghahanap ng matagal pero hindi makuha. Kung gusto mo, kaibigan, kunin mo na lang. Kailangan pa ng 3 piraso ng mataas na kalidad na alchemical furnace. Sayang, ito ay nasa antas ng artifact lamang. Kung sana ay may antas ng espiritu, maaaring madagdagan ang tsansa ng tagumpay. Ang chess ng mga Diyos ay isang napakabagsik na laro. Baka patayin ako ng mga tapat na tao kapag ginamit ko ito. Nagsimula ako mula sa pag-apoy sa Stone Forest. Ano pa ang dapat ikatakot sa paglinang? Ngayon ay mahina pa. Ngunit sa hinaharap tiyak na magiging malakas siya. Yixinchen, ano bang klaseng alchemy ang ibinigay mo sa amin? Wala namang laman ang mga ito. Yun hindi na ako kakain ng mga elixir ng batang ito. Talagang isang walang silbi. Sapat na. Malakas na nagbabadya sa pagitan ng mga kilay. Isa 0 piraso ng perpektong nilagang itlog. 3 nakatatandang tao, tig 3 piraso bawat isa. Ang natitirang 1 piraso ay para sa akin. Hahaha. Sapat na ang ika-10 antas ng pagsasanay ng enerhiya. Kailangan nang humingi ng kaunting benepisyo kay Ginoong Feng. Sige lang. Tanggalin mo ang kamay mo, walang silbi. Ilang taon na tayong hindi nagkita, nag-practice ka pa rin sa ika-7-6 na antas. Ang 6 na antas ay syempre para sa mga tulad mong tanga. Talagang gusto kong makita. Kung pinatay ko siya gamit ang Spirit Tenfold, ano kaya ang magiging reaksyon ng tatay mo? Umalis ka, sino ang may lakas na maghasik ng gulo sa tanggapan ng kayamanan? Yexing-shen, kaya mo bang makipagtagisan sa akin? Nasa ika-11 antas ka ng pagsasanay ng ki. Makipag-usap ka sa akin tungkol sa katarungan. Pagkatapos ng pagkabasag ng puso, hagdang buhay at kamatayan. Walang kwenta, sinabi mo lang na gusto mong makipagtagisan sa akin sa buhay at kamatayan. Tiyak na hindi ito isang palabas. Kung ayaw mong makipaglaban, sabihin mo na lang. Ngunit ngayon, hindi pwede. Maghintay ka ng ilang buwan. Empty response keys katumbas equals. Walang masama sa paghihintay sa'yo. Ang pinakabahala ko ay baka aksidenteng mamatay ka sa aking kamay. Naghihintay ako sa iyo anumang oras mula 3 buwan hanggang kalahating taon. Li Yuling sa likod. Nariyan ang kanyang ama, si Litong. Ang taong iyon ay may lihim na isip. Tiyak na lihim silang mag-imbestiga tungkol sa iyo. Mag-ingat sa mga lihim na pakana sa panahon ng laban ng buhay at kamatayan. Yexing-chen ay labis na kakaiba sa laban. Maaaring may nakatagong panganib. Kung talagang hindi kaya, iwan na ang pagkakataon bilang paunahing disipulo ng panloob na sekta. Nakatigil ang kanyang pagsasanay sa loob ng ilang taon. Sa entablado ng buhay at kamatayan, tiyak na mamamatay. Empty response keys katumbas equals. Maabot si Zhaoling yan. Kailangan ng espada mula sa 6 na uri upang makapasok sa pinakamataas na antas. Iwan muna ang lakas ng espada.
pagsamahin sa iba pang mga depensa. Ang tatlong kayamanan ay nilikha para sa akin na parang isang tanso. Ang aking kasanayan ay perpektong umaangkop sa aking batong espiritu. Ngunit ang lakas ng espada ay kayang makipagsabayan sa antas ng pagsasanay na 8 o 9. Magpatuloy sa matinding pagsasanay. Ang layunin ng isang espada ay talagang umabot sa lakas ng espada. Malaki ang pagkonsumo ng tatlong buhay. Ang pagkasira ng kapangyarihan ng 10 espiritu ay lampas sa kakayahan ng espada. Hindi basta-basta maaring gamitin ang lahat sa tunay na laban. Napakalakas ng kapangyarihan ni Wang Teng. Kung siya mismo ang kikilos. Napakadelikado. Huwag kang mag-alala, Senpai. Kaya kong harapin ito. Anong kailangan pa ni Xingchen, sabihin mo lang. Kaya titignan ko si Shilin Jen at ang walang silbi na si Xingchen. Magtatalaga ng pampublikong laban sa mga nag-aaral ng Qi sa ika-11 antas. Itinakda ni Li Yueling ang labanan sa buhay at kamatayan sa loob ng ilang buwan. Lahat ng sekta ay tumatawa sa kanya na naghanap ng sariling kapahamakan. Ngunit si Li Yueling ay nagkunwaring umasa sa pangako ni Wang Teng. Nagtipon ng 37 na bihasang mandirigma. Nagmamadaling pumunta sa bundok ng mga halimaw sa magdamag. Pinabagsak ang mga humahabol sa himpapawid. Nakatagong panganib ng pagpatay. Ang mga ligaw na bulaklak sa bundok ay ganap ng nabuo.